Hindi pa rin makamove on ang mga makakaliwa, lalo na sa isang kumag na 'to. Ang dami pa ring ngak-ngak. Sabagay, yun naman talaga ang trabaho niya, yung kumontra. Imposible naman na ititigil ito dahil kapag tumahimik 'to, goodbye din ang pangkabuhayan nito. Baka sa TikTok mo na lang makita 'to, pasayaw-sayaw na lang ang loko. Presidente, di ko Pangilinan ang presidente, Leni Robredo, vice-presidente, di ko Pangilinan ang presidente, vice-presidente, ang presidente, vice-presidente. 'Di ba nga isinuko na ni VP Sara ang paghingi ng confidential fund? Oo, sinuko na, pero hindi pa rin nila talaga tinitigilan ang kakangawa. Kagaya nito, ano ba kasi ang sabi niya? Tinatakasan lang niya ang pananagutan na magpaliwanag kung paano ginamit ang confidential fund. Sumasadsad na rin ang rating niya at baka ayaw na niya mag-isa uli sa Senado. A truly peaceful and strong country can be built on truth and accountability, not on trickery. Tignan mo gaano kabaliktad ang utak ng lamok na to. Nagparaya na nga para hindi na magkagulo. Tumatakas pa rin ang nasa utak mo. Sa halip na magpasalamat kayo dahil yung gusto nyong mangyari ibinigay sa inyo, eto at banat pa rin kayo. Ito yung sinasabi ko kapag pinagbigyan mo, umaabuso Tignan mo yung kagagawan mo ngayon, Martin. Ito ang resulta ng pagkampi nyo ni Sandro sa makakaliwang grupo. Demand na lang demand ang mga to hanggang sa bigay naman kayo ng bigay. Hanggang hindi natin mamalayan, no? Lugmok na naman ang bansa dahil sa snake-headed na mga aktivista. Sa halip kasi na puwet mo, Martin, ang dilaan nila. Minukbang mo na ang tumbong nila. Ayan tuloy na adik ka na sa makamandag na ebak nila. Yun pa rin ang kanilang naratibo. Ipaliwanag paano ginamit ang confidential fund nyo. Hindi talaga makaintindi no? Una, nasa COA na ang reportado ka. Sa COA ka, himingi ng report ni Malka. Pangalawa, confidential fund in nature nga bano ka. Hindi pwedeng idetalye sa publiko kung paano ginasta. Kung ipapaliwanag sa inyo, di alam nyo na kung paano pinuksa ang mga NPA na iyong sinasamba. Nagsampa ng kaso ang mga kabaro nyo. Pinangunahan ng unggoy na to. Unggoy na mas magaling pa sa amo niya. Si Lenny yung amo, wag kang patay, mali siya. Bakit hindi yung kung saan ginamit at paano ginamit ang question nyo? Bagkos yung constitutionality lang nito. Dahil mga bugok kayo, alam nyo na tama ang paggasta at saan napunta. Pumuputak kayo kasi alam nyo na pagsupil sa mga katulad nyong pasakit sa bansa na pupunta. Sumadsad na rin ang ratings niya at baka ayaw lang niya na mag-isa uli sa Senado. Oo, gagi ka. Aminadong bumaba ang ratings ni VP Sara. Pero ano sabi mo, kumag ka? Sumadsad? Huy, bumaba. Hindi sumadsad dahil si VP pa rin ang pinakamataas sa lahat ng opisyal. Isaksak mo yan sa kokote yung puro hangin at utot ang laman. Anong mag-isa sa Senado ang sinasabi mo? Hindi nga pinagsasalita ang mga ahensya doon, kumag ka. Hindi katulad nyo sa kamera, bara-bara, parang palengke ang itsura. Alam ko na. Masama lang ang loob nyo dahil si Risa hindi nakaporma. Walang ibang tinanong kundi ang 125 million pa rin. Nasa korte na nga mga kulugo. Hindi na dapat pinag-uusapan ito o pinasasagot ang akusado kung wala sa tamang venue. Alam nyo yan, pero syempre maisingit lang. Kaya inilulusot nyo pa rin yan. A truly peaceful and strong country can be built on truth and accountability, not on trickery. I-trickery ko yung mukha mo Putik yan. May gana ka pang sabihin yan? Accountability? Buksan nyo ang libro ng audit nyo. Yun lang ang hinamon sa inyo na tameme at nataranta kayo. Tapos pag-resume ng session nyo, ayan, nagdrama ang big boss nyo. Yung nagsama-sama kayo tapos nagpasa kayo ng resolusyon na kayo din ang pipirma. Ano ang tawag doon kung hindi drama?
Inubos nyo ang isang araw para sa kadramahan nyo. Pinasahod kayo ng taong bayan para sa isang araw na wala kayong ginawa kundi magdrama. Bakit kaya hindi na lang kayo mag-artista? Total, ang galing nyo naman sa aktingan, di ba? Bistado na kayo, kayong makakaliwa at sa kamera. Takot kayo sa isang tao na naghahanap ng accountability sa inyo. Ano ba ang tinatago nyo? Bakit ngatog na ngatog ang mga tuhod nyo? Kahit ano pang gawin ng dalawang to, nalantad na rin ang tunay na karakas at kulay nyo. Isa lang ang sigurado, manggagamit at mambubudol kayo. Certified trapo, pulpul na politiko. Eto, ang ganda ng sabi ni Iska. Ano ba dapat ang ginagawa ng Vice Presidente Iska? Pagkipaliwanag nga. At her mandate, 'di ba, ang Office of the Vice President nang naman ay suporta doon sa mga programa ng iba't ibang mga ahensya at lalong-lalo na ng presidente. At iyon dapat ay at tumulong din siya doon sa ating mga iba't ibang mga ahensya. So, pero hindi rin sapat na yung budget ay manggagaling doon sa kanya dahil alam naman natin ang Office of the Vice President ay kapalit lang siya kapag may nangyari dun sa ating presidente. So, yun lang, support lang siya sa mga ahensya at iba't iba pang mga programa ng presidente. At hindi kailangan na i-duplicate niya itong ginagawa na ng ahensya. Dapat gumawa rin siya ng mas iba pa na hindi na ginagawa ng ating mga ahensya. So ano nga ho yun? Siguro ito bilang bilang Education Secretary na meron naman siyang unique na mandate na paunlarin yung ating ibig sabihin yung sugpuin yung ating learning crisis, yung education crisis. Doon talaga siya mag-focus ng kanyang trabaho bilang Education Secretary kasi talagang malala yung problema natin sa edukasyon. Balik. Ikaw nagre-recruit sa mga kabataang Pilipino para magrebelde sa magulang, pumunta sa bundok, pumatay sa ating mga pulis at sundalo na nagsasakripisyo lamang malayo sa kanilang pamilya para merong peace and order sa bansa tas papapatayin nyo sa NPA. Kayo ang nanununog ng cell sites na ginagamit ng milyong-milyong Pilipino, nawawala ng signal yung buong isang kalahating bayan dahil sinunog yung cell site sa malayo. Kayo ang nanununog ng mga truck, mga equipment, paggawa ng mga karsada sa mga kanayunan. Kayo ang nag-e-extort sa mga maliliit na negosyante dun sa mga kanayunan. Okay lang kung extort nyo mga bilyonaryo Ang ina-extort nyo yung mismong nagtitinda dun sa mga kanayunan. That is the way of the NPA in the areas. And walang ibang pinanggagalingan ng NPA. Talaga, kung hindi yung mga nagre-recruit katulad sa inyong hanay. And next time, papakita namin mga litrato, mga pruweba na kayo yon. Kayo nagre-recruit sa mga kabataan, maging NPA, lalabanan kayo ng buong gobyerno, mahiya ka sa mga katabi mong pulis at sundalo sa Kongreso, nakikita ka.